Hello, Budget Peeps! Alam niyo bang may insentibong inilaan ang gobyerno para sa ating mga job order at contract of service workers na patuloy na nagbibigay serbisyo kahit walang year-end bonus at iba pang benepisyong tinatanggap ng mga regular employees? Ito ang Gratuity Pay. At iyan ang ating tatalakayin ngayon dito sa Budget 101. Ang Gratuity Pay ay isang one-time cash assistance na pinagkakaloob ng gobyerno bilang pasasalamat at pagkilala sa ambag at serbisyo ng mga GO at COS workers na walang natatanggap na mga bonus at benepisyo na karaniwang ibinibigay sa mga regular na kawani ng pamahalaan. Saklaw ng Gratuity Pay ang mga GO at COS workers na naglilingkod sa mga national government agencies, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, local water districts, at local government units. Upang maging qualified, kinakailangang may umiiral na GO o COS contract na kapag-render ng hindi bababa sa 4 na buwang actual satisfactory service. At aktibo pa ang kontrata as of December 15, 2025. Kung ang isang GO o COS worker ay nakapag-render ng 4 na buwan o higit pang serbisyo, maaari siyang makatanggap ng maximum na hanggang 7,000 pesos. Kung ang serbisyo ay mas mababa sa 4 na buwan, ang Gratuity Pay ay i-proprorate. Ang mga may 3 ngunit mas mababa sa 4 na buwang serbisyo ay maaaring makatanggap ng hanggang 6,000 pesos. Ang may 2 ngunit mas mababa sa 3 buwan ay hanggang 5,000 pesos. Habang ang may mas mababa sa 2 buwang serbisyo ay hanggang 4,000 pesos. Ang tinutukoy na actual service ay karaniwang on-site work. Gayunman, maaari ring isama ang work from home o alternative work arrangements. Depende sa desisyon ng agency head at sa availability ng pondo ng ahensya. Mahalagang tandaan na ang pagbibigay ng Gratuity Pay ay hindi automatic. Ang ahensya ang may responsibilidad na mag-validate ng eligibility ng mga GO at COS workers, tukuyin ang pagkukunan ng pondo, at magproseso ng kinakailangang dokumento at approvals. Ang pondo para sa Gratuity Pay ay nagmumula sa iba't ibang sources, depende sa uri ng ahensya. Para sa NGAs at SUCs, ito ay maaaring kunin mula sa maintenance and other operating expenses o mula sa savings. Para sa GOCCs at local water districts, ang pondo ay magmumula sa kanilang approved corporate budgets. Samantala, para sa LGUs, ito ay magmumula sa local funds alinsunod sa budget na inaprubahan ng sanggunian. Ang pagbabayad ng Gratuity Pay ay hindi mas maaga sa December 15, 2025 at nakadepende sa pagkumpleto ng lahat ng requirements at sa pag-aproba ng pondo. Karaniwan, hindi na kinakailangan ng individual application. Ang Human Resource at Budget Offices ng bawat ahensya ang siyang maghahanda ng listahan ng mga qualified GOs at COS workers. Gayunman, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa kanilang HR office upang makasiguro. Ang Gratuity Pay ay ipinagkakaloob bilang pagkilala ng pamahalaan sa mahalagang papel ng GO at COS workers sa pagpapatupad ng mga programa at paghahatid ng serbisyo pampubliko. Isang pasasalamat sa kanilang kontribusyon kahit wala silang mga benepisyong tinatamasa ng mga regular employees. At yan ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Jillian mula sa DVM. Till next week, Budget Peeps!